gigil ka, sisi. Sisi. Ang isang taong gulang na si Angelo, sa murang edad niya, nakikipaglaban na sa leukemia. Ang ina niyang si Natalia, kaliwat kanan sa kahahanap ng lunas sa kanser ng kanyang anak, hanggang nabalitaan nila ang tungkol sa stem cell. Stem cell, ang pinakaunang cell sa katawan ng tao na may kakayahang palitan ang mga nasirang parte ng ating katawan. Halos lahat nga raw ng nakamamatay na sakit di umano, kayang-kaya nitong gamutin. Ito ang kaibahan niya sa yung paggamit lang ng gamot. Kasi ang mga gamot na ginagamit natin ngayon, puro mga chemicals ito. Yung kaibahan, yung kinukuha mismo, yung cell sa katawan. Ang mga stem cell, kalimitang nakukuha mula sa pusod o sa umbilical cord at sa inunan o sa placenta ng sanggol. Kaya nung isinilang ang bunsong anak ni Natalia, pinakunan agad nila ito ng stem cell mula sa umbilical cord. Umaasa kasi silang ito ang makapagpapagaling sa leukemia ni Angelo. Talagang mahirap naman kumita ng pera ngayon. Pero kung iisipin mo yung magiging result o yung magiging bunga ng pinipreserve mo is life eh. Pinag-uusapan natin yung buhay ng anak mo eh. Stem cell ang isa sa pinakamahalagang natuklasan ng medisina at ng siyensya sa henerasyong ito. Pero kontrobersyal dahil itinuturing ng simbahan na pagkitil ng buhay ang pagkuha ng stem cell mula sa embryo. Meron ding pangamba na baka dito magsimula ang cloning ng tao o paglikha ng tao sa tao mismo. Hindi naman tutol ang simbahan sa lahat ng klase ng stem cell research, pero tinututol siya doon sa pagkuha ng stem cells galing sa embryo kasi nakakapatay ito. Gayunman, hindi rin maikakailang maraming sakit ang napapagaling nito. Patuloy nga raw nitong binabago ang buhay ng ilan. Dahil ang stem cell, ginagamit na rin sa larangan ng pagpaparetoke o pagpapaganda. Sa loob ng 26 na taon, tiniis ni Julie ang mga pilat na ito sa kanyang mukha. Nasunog daw ito nung sanggol pa lamang siya. Sa kanyang pagtanda, nagmarka ito sa kanyang pagkatao. Nung bata pa ako, mga elementary days, ganyan, may mga nanunukso, gano'n. Yung naiwang parang inferiority complex, yung parang hindi ka normal na tao nandun. Pero nakatakda ng mabura ang tila sumpang ito sa kanyang mukha. Ito'y sa pamamagitan ng ReCell procedure, isang uri ng skin stem cell treatment. Ang pagkukunan ng stem cell, hindi rin sa umbilical cord, kundi sa balat lang na makikita sa likod ng tenga. Pagkatapos hiwain ng maliit na balat, ilalagay ito sa isang maliit na makina. Dito kinukuha ang mga stem cell na ilalagay sa nasirang parte ng katawan. Pagdaan ng mga araw, ang mga skin stem cell na ito, kusa raw tutubo at siya nang papalit sa mga nasirang balat. Ang ReCell, we indicate it only for yung talagang, yung parang wala ng pag-asang magamot, no? Kagaya ng pekas na hindi maalis-alis, no? Yung talagang sobrang itim na lahat na ginawa ni laser na, pinahiran na, kung ano pang ginawa, hindi pa rin matanggal, no? At yung mga na-burn, no? Burn injury na nagkaroon na ng mga contracted scar, no? Ganon. Kung dati, sa Singapore pa, ang pinakamalapit na stem cell bank, ngayon, meron na nito sa Pilipinas. Sa Medical City, sa Ortigas, dito pwedeng i-deposito ang mga stem cells na maaaring kunin sa anumang oras na ito'y kakailanganin. Bukang bibig na nga ang stem cell ngayon, pati sa mga klinika. Ito na rin ang kanilang pangunahing bentahe. Stem cell na nakakapagpabata raw?